Ako si Ana, 12 taong gulang. Kasama ko ang kapatid kong si Miguel na 9 taong gulang. Sa aming baryo, tahimik ang gabi, pero may mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang. Hindi ko ito pinapansin dati, pero isang gabi, nagbago ang lahat. Miguel, bilisan mo! Sigaw ko habang kami naglalakad pa uwi mula sa bahay ng aming pinsan. Madilim na at ang mga ilaw sa kalsada ay mahina. Nararamdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran, pero wala akong ideya na may panganib na nag-aabang sa amin. Habang tinatahak namin ang maakipot na daan pa uwi, bigla kong naramdaman ang kakaibang kilabot. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa kadiliman. Sa likuran namin narinig ko ang pagkaluskos ng dahon. Ana, narinig mo ba yon? Tanong ni Miguel habang hinigpitan ng hawak sa aking kamay. Oo, Miguel, pero baka hangin lang yon, sagot ko, kahit alam kong hindi iyon basta hangin. May kung anong nakakabahala sa paligid, parang may gumagalaw sa likod ng mga puno. Lumakas ang kabog ng aking dibdib habang palapit kami sa isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Mula sa isang bintana, may anino akong nakita. Malaki ito at may hugis na hindi ko maipaliwanag. Tila ba'y isang nilalang na nakatingin sa amin. Mabilis naming tinanggal ang aming tingin doon at nagpatuloy sa paglalakad. Miguel, huwag kang bumitaw sa aking kamay, okay? Bulong ko sa kanya habang binilisan pa namin ang aming hakbang. Nararamdaman ko ang takot na bumabalot sa amin at alam kong nararamdaman din ito ni Miguel. Sa likod ng aming isipan, alam naming may sumusunod sa amin. Pabilis ng pabilis ang aming paglakad pero parang hindi kami makaalis sa lugar. Parang ang daan ay nagiging mas mahaba habang kami nagmamadali. Sa tuwing lumilingon ako, parang may gumagalaw sa likod ng mga puno. Parang may mga mata na nakatingin at nagmamasid. Ana, takot na ako, bulong ni Miguel habang mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na para bang nagmamakaawa na sana'y makauwi na kami. Nang marating namin ang isang bahagi ng kalsada kung saan ang mga puno ay nagsisikip, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na tila ba'y dumadaan sa aking balat. Sa gilid ng daan, may nakita akong gumagalaw. Isang anino na malaki at tila ba'y hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan, pero alam ko na hindi ito tao. Miguel, tumakbo tayo, sigaw ko habang hinila ko siya papalayo. Sa bawat hakbang namin, parang mas lalo itong nagiging malapit sa amin. Parang hinahabol kami ng anino na tila ba'y isang aswang na nag-aabang ng pagkakataon. Pagdating namin sa isang bahagi ng kalsada na may liwanag mula sa poste, huminto kami. Hingal pero buo ang aming loob na hindi kami susuko. Sa likod namin narinig ko ang malakas na kaluskos na tila ba'y may sumusunod sa amin. Sa bawat tunog, mas lalo akong kinikilabutan. Nang biglang may liwanag na nagmula sa likod ng mga puno, nakita namin ang hugis ng nilalang. Malaki ito, may mahahabang kuko at mga mata na nanlilisik. Parang isang nilalang na hinugot mula sa kwento ng mga matatanda. Miguel, kailangan nating makauwi. Sigaw ko habang hinila ko siya papalayo. Sa likod namin nararamdaman ko ang nilalang na papalapit. Sa bawat hakbang, parang mas lalo kami nitong hinahabol. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami dapat huminto. Sa harap namin, ang daan patungo sa bahay ay tila ba'y nagiging mas mahaba. Pero alam kong kailangan naming makaligtas. Sa likod namin narinig ko ang malakas na tunog ng mga dahon na tila ba'y may sumusunod sa amin. Miguel, hawakan mo ang kamay ko. Kailangan nating makatakbo. Kailangan nating makaligtas mula sa nilalang na ito. Ngunit sa likod namin, ang tunog ng mga kaluskos ay mas lalo pang lumalakas na tila ba'y nagbabadya ng mas malaking panganib. Sa mga unang sandali ng aming pag-uwi, hindi ko naiwasang lingunin ang likuran namin.
Si ate ay palaging nauuna sa paglakad. Mas mabilis ang hakbang at mas determinadong makarating sa aming bahay na tila ba may hinahabol. Ako naman, kahit nakakaramdam ng takot, ay nagpipilit na huminga ng malalim at mag-isip ng positibo. Walang aswang, walang aswang. Bulong ko sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, parang may malamig na hangin na sumusunod sa amin. Ang gabi ay lalo pang lumalalim at ang liwanag ng buwan ay hindi sapat upang palinawin ang daan. Tanging ang mahihinang tunog ng aming mga yapak at ang tila paghinga ng hangin sa paligid ang aming naririnig. Parang may mga mata na nakamasid sa amin, nag-aabang sa bawat kilos, sa bawat hakbang. Minsang natapilok si ate at sa kalmadong tinig, sinabi niya, "Bilisan natin, malapit na tayo." Sa kabila ng pagod at takot, nagpatuloy kami. Naalala ko ang kwento ni Lola tungkol sa mga aswang, mga nilalang ng gabi na may kakayahang magpalit ng anyo, na may matatalas na kuko at mata na kumikinang sa dilim. Sinasabing sila'y tahimik na nag-aabang at susundin ka hanggang sa mawala ang liwanag. Dumaan kami sa harap ng lumang bahay ni Mang Isko na matagal nang iniwan. Sinasabing isang pamilya ang nawala dito isang gabi at sa umaga'y tanging bakas ng dugo ang naiwan sa sahig. Ikinuwento ni Lola na ang bahay na iyon ay pinamumugaran ng mga aswang, kaya't palagi naming iniiwasan ang daang iyon. Subalit wala kaming ibang ruta ngayon. Habang lumalakad kami, tila may anino na gumalaw sa loob ng bahay. Isang mabilis na silay na nagpatayo ng balahibo ko. Ang pag-iwas ni ate na tingnan ang bahay ay tila patunay na hindi lamang ako ang nakaramdam nito. Pagkarating sa liko, halos tumakbo si ate at nagmakaawa sa akin na bilisan pa. "Malapit na tayo, huwag kang tumigil," aniya. Sa gilid ng aking mata, may nakita akong anino sa likod ng puno. Hindi ko na pinansin ito. Sa halip ay nagpatuloy ako sa pagtakbo. Ang puso ko'y tila nag-uumalpas sa kaba at takot, ngunit hindi ko ito pinansin. Nang sa wakas ay makita namin ang aming bahay, nagmamadali kaming pumasok at isinara ang pinto. Pareho kaming hingal na hingal, ngunit dama ko ang ginhawa ng pagkapasok sa loob. Ang ilaw sa sala ay nagbigay sa amin ng kakaibang seguridad, ngunit ang pag-iisip sa mga nangyari ay nag-iwan ng takot sa akin. "Narinig mo ba yon?" Tanong ko kay ate habang nakaupo kami sa sahig. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Alam kong pareho naming narinig ang mga yapak na sumusunod sa amin, ang malamig na hangin na tila humahabol at ang mga anino na nagmumulto. Pareho rin naming alam na hindi ito basta-basta matatapos. Habang nag-uusap kami ni ate, may narinig kaming kaluskos mula sa labas. Napatingin kami sa bintana at nakita ang mga pulang mata na kumikislap sa dilim. Isang iglap, nawala ito, ngunit ang kaba sa aming dibdib ay hindi bumaba. "Ano yon?" Bulong ko, ngunit alam ko sa loob ko kung ano ang ibig sabihin nito. Maya-maya, may kumatok sa pinto, isang mahina at sunod-sunod na katok. Hindi kami gumalaw, hindi huminga. "Sino yan?" tanong ni ate. Bagamat alam naming wala kaming inaasahang bisita. Walang sumagot. Ang katahimikan ay nagpatuloy. Hanggang sa muli, narinig namin ang katok, mas malakas ngayon. Ang mga mata namin ay nagtagpo, puno ng takot at pag-aalala. Sa isang iglap, nagkaroon kami ng lakas ng loob. "Kailangan nating malaman," sabi ni ate, at sabay kaming tumayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sa likod nito, wala. Walang tao, walang aswang. Tanging ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa amin. Ngunit bago namin maisara ang pinto, isang sigaw ang bumalot sa paligid. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Napakapit kami sa isa't isa. Alam na ang sigaw na iyon ay hindi likha ng tao. At sa likod ng sigaw na iyon, may narinig kaming bulong, isang boses na tila nagmumula sa kawalan. Hindi pa ito tapos. At sa sandaling iyon, naisip ko na ang sinasabi ni Lola ay totoo.
Ang mga aswang ay hindi basta-basta sumusuko. Habang isinasara namin ang pinto, alam kong ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos. Sa kabila ng malamig na gabi, ang pakiramdam ng takot ay hindi pa rin nawawala. Bahagi 3. Ang gabi ay tila nagmistulang isang madilim na kumot na unti-unting bumabalot sa aming paligid. Ang liwanag ng buwan ay pilit na sumisilip sa makakapal na ulap, ngunit hindi nito kayang tabunan ang takot na bumabalot sa aking dibdib. Ako si Miguel, 11 taong gulang, at kasama ko ang aking 8 taong gulang na kapatid na si Clara habang mabilis kaming naglalakad pa uwi mula sa bahay ng aming lola sa kabilang baryo. Ang kwento ng aswang sa aming lugar ay hindi na bago sa amin, ngunit hindi namin akalaing magtatagpo namin ito sa gabing ito. Miguel, anong gagawin natin kung talagang sinusundan tayo ng aswang? Tanong ni Clara habang hawak niya ang aking kamay na tila mas mahigpit kaysa dati. Paano kung nga ba siya mapapanatag gayong ako mismo'y hindi sigurado sa aming kaligtasan? Magdasal ka lang, Clara, nasa atin ang Diyos, sabi ko, bagamat ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Patuloy kaming naglakad sa makipot na daan habang sinusubukan kong huwag ipakita ang takot sa aking mga mata. Naririnig ko ang kaluskos sa likuran namin, ngunit pinilit kong huwag itong pansinin. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Clara na parang handa akong ipagtanggol siya anumang oras. Sa ilalim ng mga anino ng puno, naisip kong baka ang ingay na naririnig ko ay gawa lamang ng hangin. Ngunit sa bawat hakbang, sa likod ng ingay ng aming mga paa, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming pisngi at nagkatinginan kami ni Clara, kapwa nanlalamig ang mga kamay. Miguel, nararamdaman mo ba iyon? Bulong ni Clara, halos hindi na siya makapagsalita sa takot. Oo, Clara, sagot ko. Pero kailangan nating maging matapang. Malapit na tayo sa bahay. Ang daan ay tila nagiging mas mahaba habang naglalakad kami. Bawat puno'y nagiging mas malalaki, mas matatayog, at ang kanilang mga anino'y parang mga kamay na nag-aabot sa amin. Nagmadali kami, halos takbuhin na ang natitirang bahagi ng daan, nang bigla kong maramdaman ang malamig na hangin na tila bumubulong sa aking tainga. Hindi ko na kayang balewalain ito. Alam kong may sumusunod talaga sa amin. Sa wakas, narating namin ang bakuran ng aming bahay. Ang ilaw mula sa maliit na lampara sa veranda ay parang liwanag ng pag-asa para sa amin. Ngunit bago pa man kami makapasok, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Napatingin ako sa likod at doon ko nakita ang isang nilalang na hindi ko lubos maipaliwanag. Ang kanyang mga matay, tila 2 itim na butas, walang buhay, ngunit puno ng gutom. Miguel! Sigaw ni Clara, hinila niya ako papasok sa bahay. Agad naming isinara ang pinto at kami napasalampak sa sahig, parehong hinahabol ang hininga. Miguel, nakita mo ba iyon? Tanong ni Clara, nanginginig pa rin sa takot. Oo, Clara, isang aswang iyon, sagot ko, pilit na kumakalma. Alam kong hindi kami ligtas. Kahit nasa loob kami ng bahay, nararamdaman ko pa rin ang presensya nito sa labas. Naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon, ang pagkalampag ng bintana, at ang malamig na hangin na patuloy na umaagos sa paligid. Miguel, ano ang gagawin natin? Tanong ni Clara, halos umiiyak na sa takot. Basta't magdasal ka lang, Clara. Sabi ng lola, takot sila sa dasal. Sagot ko, kahit hindi ko rin alam kung paano kami makakaligtas. Nagsimula kaming magdasal, paulit-ulit, habang pinipilit kong huwag pansinin ang ingay sa labas. Ngunit sa gitna ng aming pagdarasal, biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto at ang kaluskos sa labas ay naglaho. Napatingin kami sa isa't isa ni Clara, parehong nagtatanong kung ano ang nangyari. Lumapit kami sa bintana, dahan-dahan itong binuksan at sumilip. Sa labas ang liwanag ng buwan ay nagsimulang bumalik at ang aming bakuran ay muling nagkaroon ng kalmado.
Ang aswang ay wala na, ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng mas malalim na panganib. Alam kong hindi ito ang katapusan, alam kong babalik ito. Miguel, paano kung bumalik siya? Tanong ni Clara, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang isang pagkaluskos mula sa likuran ng bahay. Isang nilalang na mas malaki, mas nakakatakot, ang unti-unting lumalabas mula sa anino. Hindi ito ang aswang na nakita namin kanina. Ito'y isang nilalang na mas matindi, mas gutom, mas puno ng galit. At sa sandaling iyon, alam ko na ang laban namin ay nagsisimula pa lamang. Miguel, ano ito? Tanong ni Clara habang unti-unti kaming napapaligiran ng malamig na hangin. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang gabing ito ay hindi basta magtatapos sa pagdating ng umaga. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at ang aming laban sa mga nilalang ng dilim ay wala pang kasiguraduhan. Bahagi 4. Ang lihim ng dilim. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa bahay ng buo ang katawan, pero tandang-tanda ko ang kaba at takot na bumabalot sa amin ni ate. Sa bawat hakbang na aming binibilisan, parang dama ko ang malamig na hininga ng kung anumang nilalang na sumusunod sa amin. Ang mga mata ni ate ay nanlalaki sa pag-aalala at sa bawat pagtingin niya sa akin, nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito basta-basta takot, ito'y takot na may kasamang pangamba na baka hindi na namin makita ang liwanag ng umaga. Pagdating namin sa bahay, agad kaming nagkulong sa kwarto. Isa-isa naming sinigurado na nakasara ang lahat ng bintana at pintuan. Ang aming bahay na dati tila kanlungan ng kapayapaan, ngayon tila naging kulungan na maaari ring maging hukay. Nagsimula na ring umihip ang hangin sa labas at ang mga puno sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng panganib na hindi namin maipaliwanag. Ate, ano ang gagawin natin? Tanong ko, pilit kong iniintindi ang sitwasyon kahit ang utak ko'y tila ayaw makipagkooperasyon. Hindi agad nakasagot si ate. Nakita ko ang pag-iisip na nagaganap sa kanyang mga mata, tila naglalakbay sa pagitan ng takot at pag-asa. Alam kong iniisip niya kung paano kami makakaligtas, pero ramdam ko rin ang kanyang pag-aalala para sa akin. Hindi kami handa para sa ganitong klase ng panganib. Basta huwag tayong maghiwalay, okay? At laging tandaan, huwag na huwag kang lalabas. Paalala ni ate, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon kahit hindi niya lubos na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Habang kami nag-uusap, bigla naming narinig ang tunog ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Para bang may kung anong gumagapang at ang tunog nito'y nagbibigay ng kilabot sa aming mga puso. Alam naming hindi ito basta-basta hayop lang. Ang tunog ay punong-puno ng galit at pagnanasa, parang nag-aanyaya ng isang bangungot. Baka kailangan natin sabihin kay nanay at tatay, mungkahi ko, kahit alam kong wala sila sa bahay. Nagpunta sila sa bayan para sa isang mahalagang lakad at hindi sila makakabalik hanggang kinabukasan. Kami lang ang naiwan at sa oras na iyon, parang kami na ang huling tao sa mundo. Hindi, hindi natin sila pwedeng abalahin. Sagot ni ate, pilit na pinipigilan ng kanyang boses na manginig. Kailangan tayong maging matapang kahit para sa isa't isa. Nagpasya kaming magtago sa ilalim ng kama, pilit na pinipigilan ang ingay ng aming mga hininga. Ang dilim sa kwarto ay tila naging mas matingkad, mas mabigat. Naramdaman ko ang init ng kamay ni ate na mahigpit na nakahawak sa akin, na parang sinasabi niyang hindi kami pababayaan ng isa't isa. Maya-maya pa'y narinig namin ang isang malakas na kalabog sa pintuan. Ang ingay ay sapat na para magpatayo ng balahibo at ang bawat kalabog ay tila pumapalo sa aming mga puso. Hindi ko alam kung paano kami nakapagpigil na huwag sumigaw, pero alam kong hindi kami dapat magpakita ng kahinaan. May paraan ba para makaligtas tayo? Tanong ko,
pilit na hinahanap ang liwanag sa gitna ng dilim. Bago pa man makasagot si ate, biglang huminto ang ingay. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay na narinig namin. Parang kami nasa gitna ng isang masalimuot na laro kung saan ang kalaban ay invisible at ang labanan ay kasing hirap ng paghinga sa ilalim ng tubig. Sa sulok ng mata ko, napansin ko ang isang anino na gumagalaw sa labas ng bintana. Tila isa itong hugis ng tao, pero hindi ko maipaliwanag kung paano ito gumalaw na parang usok na nahuli ng hangin. Akala ko'y namamalikmata lang ako, pero nang tumingin din si ate sa direksyon ng anino, alam kong hindi ito simpleng guni-guni. Ate, ano yon? Tanong ko, nanginginig ang aking tinig. Hindi makapagsalita si ate, pero ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang anino ay biglang huminto sa paggalaw at sa isang iglap ay para bang ito'y naging bahagi ng pader. Napalunok kami sabay-sabay, pilit na iniintindi kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kabila ng aming takot, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking bulsa. Nang tingnan ko, nakita ko ang lumang kwintas na binigay ng aming lola. Sabi niya, ito'y may taglay na proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Tinitigan ko ito at sa isang saglit ay naisip kong baka ito ang aming pag-asa. Subukan nating gamitin to, sabi ko kay ate, pilit na bumubuo ng pag-asa mula sa kawalan. Habang hawak ko ang kwintas, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung ito'y sapat para kami ay iligtas, pero sa oras na iyon, ito lang ang meron kami. Sa bawat pintig ng aming mga puso, naramdaman ko ang pag-asa na baka sa kabila ng lahat ng ito, may liwanag pa rin sa dulo ng dilim. At sa isang iglap, narinig namin ang isang boses mula sa labas. Isang boses na punong-puno ng pagnanasa at galit. Hindi kayo makakalabas. Saka biglang nagliwanag ang buong kwarto at narinig namin ang malakas na kalabog ng pintuan na tila bumigay. Sa huli, ang aming tanging pag-asa ay ang kwintas na ito. Isang kwintas na maaaring may taglay na lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit sa likod ng pag-asa, nararamdaman ko ang isang tanong na hindi maalis sa isip. Ano ang tunay na kapangyarihan ng kwintas na ito at bakit ngayon lang ito nagising? Bahagi and believes ang pagbabalik. Hindi ko pa rin maialis sa isip ko ang nakakatakot na pangyayari noong gabing iyon. Kami ni Kuya ay muling naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay tila nagbubulong-bulungan sa hangin at ang kaluskos ng mga ito ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa aming mga puso. Sa kabila ng liwanag ng araw, tila ba may anino pa ring nakabalot sa amin, palaging nakamasid, palaging nagbabantay. Kuya, sigurado ka bang hindi na tayo susundan ng aswang? Tanong ko sa kanya habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na daan pa uwi. Wala yan, bunso. Basta't magdasal tayo at palaging mag-iingat, hindi na tayo makikita ng aswang. Sagot niya, bagaman ramdam ko ang pag-aalangan sa kanyang tinig. Nang makalipas ang ilang minuto, narating namin ang isang lumang bahay na matagal nang iniwan ng mga nakatira rito. Palagi kaming dumaraan dito, ngunit ngayong araw, tila may kakaibang amoy ito na pumukaw sa aming pansin. May halong amoy ng bulok ng mga prutas at mga patay na hayop. Napatigil kami ni Kuya at nagkatinginan. Kuya, parang may kakaiba sa bahay na, to ngayon, bulong ko. Sabi ni Lola, dati raw itong tirahan ng isang mangkukulam. Baka naman may bumalik na rito, sagot ni Kuya, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng takot. Pilit naming binaliwala ang pakiramdam at nagpatuloy sa paglalakad. Sa kabila ng aming pangamba, hindi kami pwedeng magpaiwan sa daan. Kailangang makarating kami sa bahay bago magdilim. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aming mga paa. Tila ba may puwersa na humihila sa amin pabalik sa lumang bahay. Sa wakas, narating namin ang aming bahay.
Pagkabukas ng pinto, sinalubong kami ng amoy ng bagong lutong pagkain ni nanay, ngunit naroon pa rin ang alingasaw ng lumang bahay na tila ba sumama sa amin. Nagkatinginan kami ni kuya, pareho naming alam na hindi lang ito basta imahinasyon. Habang kumakain kami ng hapunan, hindi maalis sa aking isipan ang lumang bahay. Sinubukan kong pakinggan ang usapan ni nanay at tatay, ngunit wala silang binanggit tungkol dito. Lahat ay tila normal, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nagbabago. Pagkatapos ng hapunan, umakyat kami ni kuya sa aming kwarto. Hinanap ko ang aming paboritong aklat na palaging binabasa ni kuya bago kami matulog. Ngunit ngayong gabi, hindi ko maalis sa isip ang nararamdamang takot. Ang mga anino sa paligid ay tila ba gumagalaw, sumasayaw sa bawat sulok ng kwarto. Kuya, sa tingin mo ba babalik ang aswang? Tanong ko habang siya ay nagbabasa ng kwento ng mga bayani. Hindi ko alam, bunso, pero huwag kang mag-alala, nandito ako para protektahan ka. Sagot niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana. Dahan-dahang lumapit ang gabi at ang dilim ay nagmistulang kumot na bumalot sa buong paligid. Ang pagaspas ng mga dahon sa labas ay tila ba musika ng takot na nagmumula sa kagubatan. Sa bawat kaluskos, sa bawat huni ng ibon, ramdam ko ang presensya ng kung anumang nilalang na nagmamasid sa amin. Ang aking mga mata ay unti-unting dumapo sa bintana. Ang mga anino sa labas ay tila ba nagtipon-tipon, nag-uusap at nagbabalak ng kung anong masama. Bigla kong naalala ang kwento ni Lola tungkol sa mga aswang. Sila raw ay hindi nawawala, kundi naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para bumalik. Maya-maya, narinig ko ang malakas na kaluskos mula sa labas ng bintana. Napatingin kami ni kuya at sa aming pagkagulat, may isang malaking ibon na nakatayo sa sanga ng puno, nakatitig sa amin. Ang kanyang mapupulang mata ay tila ba bumabaon sa aming mga kaluluwa. Kuya, ano yon? Tanong ko habang ang aking puso ay kumakabog sa kaba. Ewan ko, pero hindi ito basta ibon lang, sagot niya habang dahan-dahan kaming lumalapit sa bintana. Sa aming paglapit, bigla itong lumipad palayo, ngunit hindi ito basta lumipad lamang. Nag-iwan ito ng isang bagay sa sanga ng puno. Isang bagay na tila ba kilala namin. Isang bagay na hindi dapat naroon. Kuya, tingnan mo. Sigaw ko sabay turo sa bagay na naiwan ng ibon. Si kuya ay mabilis na lumabas ng kwarto at sa aking paglingon, nakita ko ang naiwan ng ibon. Isang piraso ng damit na gamit ni Lola noong huling bisita niya sa amin. Ngunit si Lola ay matagal nang hindi bumibisita at ang damit na iyon ay hindi dapat naroon. Maliban kong naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming harapin ang katotohanan. Sa aming pagkagulat, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na boses mula sa labas. Bumalik na ako, mga apo, at doon, sa kabila ng dilim, ang silhouette ng isang pamilyar na figura, si Lola. Ngunit ang kanyang mga mata, tulad ng mata ng ibon, ay mapupula at nagliliyab sa takot at galit. Paano siya naging aswang? O ito ba'y panaginip lamang na nagiging bangungot? Ngunit bago pa man namin masagot ang tanong, narinig namin ang pagkaluskos sa paligid at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw papalapit sa amin sa loob ng aming sariling tahanan. Bahagi mix. Hindi ko maalis sa isip ang nangyari sa amin ni ate sa kakahuyan. Bagamat sinikap kong bumalik sa normal na takbo ng buhay, ang mga bulong ng hangin at mga anino sa dilim ay tila laging may mensahe. Hindi kami makatulog ng maayos, palaging may pakiramdam na may nakamasid sa amin. Si ate ay nagiging tahimik, madalas ay nakatulala sa malayo. Ako naman, kahit pilit kong ipinapakita na matapang ako, hindi ko maiwasang manginig kapag nag-iisa. Isang gabi, habang kami kumakain kasama sina mama at papa, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa kusina. Sa unay binaliwala namin, iniisip na baka may problema lang sa kuryente.
Ngunit nang mangyari ito ng 3 beses sunod-sunod, nagkatinginan kami ni ate. Alam naming hindi ito normal. Siguro kailangan nating tawagan si Mang Ramon para ipacheck ang wirings. Sabi ni Papa, ngunit ang tono ng boses niya ay halatang nag-aalala. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ng mga plato, narinig namin ang mga mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit at sinilip kung ano ang nasa labas. Wala akong makita kundi ang madilim na bakuran, ngunit sa kabila ng kawalan ng liwanag, may naramdaman akong kakaiba. Ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. May tao ba sa labas? Tanong ni ate, na lumapit para tumingin din. Umiling ako, ngunit ramdam ko ang malamig na dampi ng kaba sa aking dibdib. Nang magdesisyon kaming matulog na, nagkandado kami ng mga pintuan at bintana tulad ng nakagawian. Ipinagdasal naming ligtas kami sa anumang masama. Sa kwarto, niyakap ako ni ate. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Bulong niya. Pilit akong nagpakakalma, ngunit nang pumikit ako, bumalik ang alaala ng gabing iyon sa kakahuyan. Ang mga mata ng aswang, tila ba nakikita ko ang mga ito kahit saan ako lumingon. Maya-maya pa, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Agad akong bumangon, sinilip kung sino ang nagbukas. Wala akong nakita. Si ate ay tulog na tulog, ngunit naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Bumangon ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Napansin kong bukas ito ng bahagya kahit kanina'y mahigpit ko itong isinara. Doon ko nakita ang isang anino sa bakuran, isang hugis na tila pamilyar. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at umusal ako ng dasal na sana'y hindi ito ang iniisip ko. Biglang napatigil ang hangin at narinig ko ang mahinang tawag ng isang boses pabulong mula sa labas. Laro tayo. Laro tayo? Sino ito? Hindi ko maintindihan. Ngunit ang tono ay may halong panunuya at isang pamilyar na kilabot ang bumalot sa akin. Bumalik ako sa higaan, pilit na hindi iniinda ang narinig. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Parang may kung anong nagbago sa bahay. Tahimik, masyadong tahimik. Hinanap ko si ate, ngunit wala siya sa kanyang higaan. Bumaba ako at nakita kong nag-iisa sina mama at papa sa kusina. Asan po si ate? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Nagpunta siya sa bayan, may bibilhin lang daw, sagot ni mama. Ngunit may kakaiba sa ekspresyon niya, parang nag-aalala. Naghintay ako sa sala, hindi mapakali. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi pa rin bumabalik si ate. Pagsapit ng tanghali, nagdesisyon akong sundan siya. Hinanap ko ang kanyang mga kaibigan, baka sakaling kasama niya ang mga ito. Ngunit wala rin silang alam. Bumalik ako sa bahay, pagod at puno ng pangamba. Si mama ay nasa telepono, nakikipag-usap sa pulisya. Nagsimula na silang mag-alala. At sa gitna ng lahat ng ito, biglang may kumatok sa pintuan. Dali-dali kong binuksan ito, umaasang si ate na ang bumalik. Ngunit ang bumungad sa akin ay walang iba kundi si Mang Ramon, ang aming kapitbahay. Mukhang may dalang balita. May nakita akong kakaiba sa kakahuyan kanina. Parang may kung anong nilalang na gumagala, sabi niya, nangangatal ang boses. At may mga sapatos ng bata na nakita ko sa daan. Tumayo ang balahibo ko sa narinig. Sapatos ni ate? Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang mga mata ni Mang Ramon ay puno ng pag-aalala at ang mga kamay niya ay nanginginig. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Mama, halos hindi makapagsalita. Ngunit bago pa man makasagot si Mang Ramon, narinig namin ang isang sigaw mula sa labas. Sigaw na pamilyar. Boses ni ate, puno ng takot. Tumakbo kami palabas at doon namin nakita si ate. Tumatakbo pabalik sa bahay, basang-basa sa ulan at tila ba takot na takot. Ate, anong nangyari? Tanong ko habang niyakap siya ng mahigpit. Ngunit bago siya makapagsalita, narinig namin ang isang nakakatakot na halakhak mula sa dilim ng kakahuyan. Isang halakhak na hindi namin makakalimutan. At sa puntong iyon,
Alam naming hindi pa tapos ang bangungot na ito. Bahagi tete. Ang tunay na mukha ng takot madilim ang gabi. Ang mga bituin sa langit ay parang mga matang nagmamasid, ngunit hindi sapat ang kanilang liwanag upang pawiin ang dilim na bumalot sa buong paligid. Tahimik ang bahay. Ang amihan sa labas ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko mawari. Sa kabila ng katahimikan, dama ko ang bigat sa hangin. Parang may nagmamatsyag. Ako si Lila at kasama ko ang nakababata kong kapatid na si Berto. Nakalak kami pareho sa loob ng aming silid. Kanina lang, napansin naming tila may mga anino sa labas ng aming bintana. Hindi namin makita ng malinaw, pero ramdam namin ito. Hindi lang ito basta anino, may anyo, may galaw, at may masamang intensyon. Lila, sigurado ka bang hindi niya tayo nasundan? Tanong ni Berto. Nanginginig ang boses. Wala na siya dito. Nakapasok na tayo sa bahay, di ba? Nakalak ang mga pinto at bintana. Wala siyang paraan para makapasok, sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado. Kanina lamang, habang pauwi kami mula sa bahay ni Aling Marta, dama na namin ang kakaibang presensya sa likuran namin. Sa bawat hakbang namin, parang may isa pang hakbang na sumasabay. Nang lingunin namin, wala kaming makita. Pero hindi kami maaaring magkamali. May sumusunod sa amin. Nagmadali kaming umuwi. Sa bawat pagliko sa kalsada, sa bawat madamong bahagi ng daan, parang naroon pa rin siya. Wala kaming lakas ng loob na magsalita ng malakas habang naglalakad pa uwi. Ang tanging naririnig namin ay ang tunog ng aming mga yabag at ang mahinang huni ng mga kuliglig. Hanggang sa narating namin ang bahay, agad naming isinara ang pinto at inilock ang lahat ng bintana. Pero ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narito pa rin ang kaba sa dibdib ko. Ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Lila, bulong ni Berto, hinila ang laylayan ng aking damit. May naririnig akong tunog, napahinto ako, nakiramdam kami. Sa una wala akong marinig, pero maya-maya naroon nga. Isang mahinang kaluskos mula sa ibaba, sa may sala, parang may humahaplos sa dingding, o baka naman imahinasyon ko lang. Pero nang magsimula ang mga yabag, alam kong hindi ako nagkakamali. Berto, huwag kang maingay, bulong ko. Hinawakan ko ang kamay niya at iginiya siya papunta sa ilalim ng kama. Kahit nanginginig, sumunod siya. Sumiksik kami roon, nagtatago sa dilim. Ang yabag ay papalapit ng papalapit. Mabigat ito, parang paa ng isang hayop. Ramdam ko ang unti-unting pagtaas ng balahibo ko sa batok. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng nilalang na pumapasok sa aming bahay. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nanatiling nakatago sa ilalim ng kama. Ang bawat segundo ay parang oras hanggang sa biglang tumigil ang yabag. Tahimik. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na paghinga ni Berto at ang pagkalabog ng puso ko. Akala ko tapos na. Akala ko aalis na siya. Pero biglang may narinig akong tunog na mas malapit kaysa kanina. Isang mahinang kaluskos sa aming silid. Hindi ko alam kung paano, pero narito na siya. Nasa loob na siya ng aming kwarto. Dahan-dahan na akong sumilip mula sa ilalim ng kama. Mula sa maliit na siwang, nakita ko ang mga paa niya. Hindi ito normal na paa. Ang mga daliri ay mahahaba at matatalas, parang mga kuko ng isang mabangis na hayop. Ang balat ay kulay abo, nagbabalat at tila basang-basa ng kung anong likido. Pilit kong pinigil ang sigaw sa lalamunan ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Hindi pwedeng malaman niyang narito kami. Pero nang tumingin ako kay Berto, nakita kong nanlalaki ang mga mata niya. Nakatingin siya sa isang bagay sa likuran ko. Lila, bulong niya, nanginginig ang labi. Nandito siya, bigla akong napalingon. Sa gilid ng kama, isang pares ng mapupulang mata ang bumungad sa akin. Nakangiti siya.
isang ngiti na puno ng matutulis na ngipin. Akala niyo makakapagtago kayo? Bulong niya, mababa at malamig ang tinig. Tila tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa ganitong sitwasyon. Pero ang mas nakakakilabot, ang mukha niya, hindi siya isang estranghero. Kilala ko siya. Siya si Aling Marta. Bago pa ako makagalaw o makaisip ng gagawin, bigla siyang sumubsob pababa. Ang mukha niya halos dumikit sa amin. Ang tamis ng takot niyo, sabi niya, isang ngiting malupit ang bumalot sa kanyang labi. At bago ko pa siya maitulak o makasigaw, biglang may malakas na kalabog mula sa labas. Isang boses ang narinig, galit at malakas. Marta, tigil na! Narinig kong napaatras ang nilalang. Biglang bumukas ang pinto ng aming kwarto at isang matandang lalaki ang pumasok. Hawak ang isang krus na yari sa kahoy. Hindi ko siya kilala pero ang bigat ng presensya niya ay tila nagdala ng liwanag sa madilim naming silid. Hindi mo sila madadala, sabi niya, nakatingin ng mariin kay Aling Marta. Ngumisi ang aswang. Hindi pa tayo tapos, bulong niya bago naglaho sa isang iglap parang usok na tinangay ng hangin. Nanatili akong nakayakap kay Berto, nanginginig. Sino ang matandang ito at paano niya nalaman ang tungkol kay Aling Marta? Sa kabila ng aming kaligtasan, alam kong hindi pa ito ang wakas. May mas malalim pang nangyayari at hindi ko alam kung handa kami para dito. Bahagi 8. Nang makapasok kami sa bahay, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maalis sa isip ang mga mata ng aswang na tila bagay nagbabanta sa amin mula sa kadiliman ng gabi. Nasa tabi ko si kuya, halatang nagpipigil ng takot, ngunit hindi rin niya maikubli ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagsimula kaming mag-usap ng marahan, parang nagtatangkang hindi magising ang anumang nilalang na nagmamasid sa amin. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko kahit nanginginig na ang buo kong katawan. Hindi ko alam, Ana, pero kailangan nating maging matapang. Huwag kang mag-alala, may naisip ako. Sagot niya, sabay hawak sa aking kamay na tila nagbibigay ng lakas. Inilabas ni kuya ang lumang libro na nakatago sa sulok ng kanyang kwarto. Ito ang libro ng mga pamahiin at kwento ng kababalaghan na minanapan ng aming lolo mula sa kanyang mga ninuno. Binuklat niya ito sa pahina kung saan nakalista ang mga paraan para labanan ang mga aswang. Nagsimula kaming magbasa, ngunit ang bawat salitang aming matutunan ay tila bumibigat sa aming mga balikat. May sinabi si kuya na kailangan raw natin ng asin, bawang at ilawan ng bawat sulok ng bahay. Agad kaming nagtungo sa kusina upang maghanap ng mga ito. Habang naglalagay kami ng asin sa bawat bintana at nag-ayos ng bawang sa pintuan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ana, pakiramdam ko may kakaiba sa gabi ngayon. Parang may hindi tama. Bulong ni kuya habang inaayos ang ilaw sa isang sulok ng sala. Tumango lang ako, ramdam ang kilabot sa sinabi niya. Sa kabila ng mga hakbang na ginawa namin, hindi ko pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Nagsimula kaming suyuri ng bahay, sinisigurong walang kahit anong puwang na pwedeng daanan ng aswang. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong hindi iyon sapat para mawala ang aming takot. Nagising kami nang biglang may kumalabog sa likod bahay. Napatigil kami ni kuya, nagkatinginan na parang nagtatanong kung sino ang maglalakas loob na tingnan ito. Sa kabila ng takot, lumapit kami sa bintana at sinilip ang labas. Walang tao, pero may mga bakas ng paa sa lupa na papunta sa aming direksyon. Kuya, hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis kaming nagtakbuhan pabalik sa sala. Nakita namin ang pinto na bahagyang bumubukas at ang malamig na hangin ay pumasok na tila nagdadala ng balita ng pangamba. Naramdaman ko ang paghinga ni kuya sa tabi ko.
mabilis at mabigat na para bang dinadala ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ana, kailangan nating malaman kung sino iyan. Pero mag-ingat ka, ha? Sabi niya, sabay hawak muli sa aking kamay. Naglakad kami papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay tila 1,000 pintig ng takot. Nang mabuksan namin ang pinto, bumungad ang isang matandang babae na may daladalang basket. Nakasuot siya ng lumang bestida at ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na hindi namin mawari. Magandang gabi mga bata, sabi niya. Ang tinig niya ay tila bagay bumabalot sa amin ng di maipaliwanag na lamig. Ako'y naglalako ng tinapay, baka gusto ninyong bumili. Nagkatinginan kami ni Kuya, alam naming hindi dapat magtiwala sa kahit sino sa ganitong oras. Pero ang kakaiba ay parang hindi namin matatanggihan ang alok ng matanda. Sinusubukan naming maging matapang, ngunit ramdam ko ang pag-aalala sa likod ng mga mata ni Kuya. Pasensya na po, Lola. Wala po kaming balak bumili ng kahit ano sa ngayon. Sagot ni Kuya, sabay sara ng pinto. Bumalik kami sa sala, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakatingin pa rin sa amin mula sa labas. Nagsimula kaming mag-usap ng mahina, tinatalakay ang mga posibilidad at kung ano ang dapat naming gawing hakbang. Ana, baka kailangan nating umalis muna rito. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko. Bulong ni Kuya. Pero Kuya, paano kung sinimulan ko? Ngunit naputol ang aking salita nang biglang may bumagsak mula sa kisame. Nagulat kami at nang tingnan namin ito, nakita namin ang isang piraso ng papel na tila bagay itinapon mula sa taas. Dahan-dahan itong bumagsak sa sahig at nang lapitan namin, nakita namin ang mga salitang nakasulat. Hindi kayo ligtas. Umalis na kayo bago magbukang liwayway. Napatitig kami sa isa't isa, alam ang ibig sabihin ng mensahe. Hindi namin alam kung sino ang nagbigay nito, ngunit ang bawat salita ay tila bagay bumabalot sa amin ng pangamba. Sa likod ng aming isip, alam namin na ang oras ay nagmamadali at kailangan naming gumawa ng desisyon bago pa mahuli ang lahat. Bahagin Mel. Sa kalagitnaan ng gabi, tila patuloy na bumabalik sa aming pandinig ang mga yapak na nauulinigan namin mula sa dilim ng kagubatan. Ang mga yapak na iyon na una naming narinig habang papauwi mula sa paglalako ng mga prutas kanina sa bayan ay tila naging bahagi na ng bawat pintig ng aming mga puso. Ako'y naglalakad sa unahan, hawak-hawak ang kamay ng nakababata kong kapatid na si Lila, habang pilit kong itinatago ang aking pangamba. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong hindi basta tao ang sumusunod sa amin. Sa pagdating namin sa aming munting bahay, pilit kong iginiit sa sarili kong ligtas na kami. Agad kong isinara at inilak ang pinto, habang si Lila ay tahimik na naupo sa sulok ng silid, ang mga matay lumuluha at puno ng takot. Kuya, babalik ba siya? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Okay na tayo rito, Lila, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili pati na rin siya. Walang makakapasok dito. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, hindi ko maalis ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na hindi pa tapos ang aming laban sa di nakikitang nilalang na iyon. Sa labas, naririnig namin ang paghuni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pag-ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Bigla, may marahan na kaluskos mula sa labas ng aming bintana. Pareho kaming napalingon ni Lila sa direksyong iyon, ang aming mga matay agad na nagtagpo, puno ng takot at pag-aalinlangan. Kuya, bulong ni Lila habang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Parang naririnig ko pa rin siya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, ngunit sapat na para magpatindig ng balahibo. Lumapit ako sa bintana, marahan kong ibinukas ang kurtina at sinilip ang labas. Wala akong makita, ngunit naroon pa rin ang pagkabahala sa aking dibdib. Habang tumatagal,
Ang bawat tunog mula sa labas ay parang nagiging mas malakas at mas nakakabahala. Sinubukan kong libangin si Lila sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa aming mga paboritong alamat at kwento ng kababalaghan. Mga kwento na dati ikinasasaya namin, ngunit ngayon ay tila nagiging totoo. Naalala mo ba yung kwento ni Lola tungkol sa aswang na tumutugis sa mga batang tulad natin? Tanong ko, pilit na pinapagaan ang sitwasyon. Sabi niya, takot yun sa asin at bawang, kaya't dapat lagi tayong may dala para sa proteksyon. Oo, kuya, sagot ni Lila, ngunit halata sa kanyang tinig na hindi siya lubos na kampante. Pero totoo bang may ganon? Hindi ba't kwento lang iyon? Napabuntong hininga ako, pilit na ibinabaon sa isipan ang mga payo ng aming lola. Sa kabila ng pagdududa, kinuha ko ang maliit na garapon ng asin mula sa aming kusina at nilagay ito sa tabi ng pinto, kasama ang ilang butil ng bawang. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Sabi ko, ngiti pilit na pinapakita kay Lila. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pakiramdam na may kung anong hindi tama. Ang mga yapak na dati himarahan lang, ngayoy tila nagiging mas marahas at mas malapit. At ang pinakapinangangambahan ko'y baka hindi sapat ang asin at bawang para sa nilalang na ito, kung ano man siya. Nang halos 12:00 na ng gabi, bigla kong napansin ang anino sa labas ng bintana. Isang anino na hindi pangkaraniwan, tila hugis ng isang malaking ibon na may pakpak na animoy kumakaway sa hangin. Ang puso ko'y kumabog ng napakalakas, parang may nais sumabog mula sa aking dibdib. Hinila ko si Lila palapit sa akin habang dahan-dahan kaming umatras palayo sa bintana. Kuya, ano yon? Tanong ni Lila, ang kanyang mga mata'y puno ng takot. Hindi ko magawang sumagot. Ang mga salita'y tila natunaw sa aking bibig, ang aking isipan ay puno ng mga tanong at pangamba. Paano kung ang aswang nga ang nasa labas? Paano kung hindi namin siya mapigilan? Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang may kumatok sa pinto. Isang marahan ngunit matatag na katok na tila ba nagmumula sa isang tao. Ngunit sino ang maglalakas loob na kumatok sa ganitong oras ng gabi? Tumingin ako kay Lila at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Kuya, ano nang gagawin natin? Tanong niya muli. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pag-asa. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapalakas ang loob ko. Wala tayong ibang magagawa kundi harapin kung sino man ang nasa labas. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon kahit na ang loob ko'y nanginginig. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, ang bawat hakbang ay tila mabigat at puno ng kaba. Nang nasa harap na ako ng pinto, huminga ako ng malalim bago ito dahan-dahang binuksan. Ngunit bago pa man tuluyang bumukas ang pinto, biglang may dumaan na malamig na hangin sa buong bahay at ang ilaw ay agad na nagpatay-sindi at sa isang iglap, napuno ng kakaibang liwanag ang paligid. Ngunit hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa halip na isang halimaw o isang tao, isang pamilyar na mukha ang nakatitig sa akin mula sa labas. Ang aming lola, ang kanyang mga matay puno ng lungkot at babala. Lola, tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit bago ko pa man masundan ang aking tanong, bigla siyang nawala at ang paligid ay muling nilamon ng kadiliman. May isang bagay na hindi tama at sa kabila ng paglitaw ng aming lola, naroon pa rin ang pakiramdam na ang tunay na panganib ay hindi pa natatapos. Bahagi, tis, ang dilim ng gabi ay tila kumot na bumabalot sa kabuuan ng aming nayon. Ang mga bituin ay nagkukubli, nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Habang naglalakad kami pauwi, ang mga hakbang namin ni Ate Clara ay tila pinapabilis ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi ko maiwasang lingunin ang likuran. Palaging may pakiramdam na may kung anong sumusunod sa amin. Bilis, Mateo, pabulong na sabi ni Ate Clara. Hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay.
Ramdam ko ang panginginig ng kanyang palad, tanda ng kanyang kaba. Hindi kami maaaring magkamali. Kanina pa namin nararamdaman ang presensya ng aswang. Isang malamig na hangin na sumasalubong sa amin. Isang anino na tila laging nasa gilid ng aming paningin. Nagmula kami sa bahay ng aming lola, kung saan kami nakipaglaro at nagpakabusog sa mga kakanin. Ngunit ang tuwa at ligaya ay napalitan ng kilabot nang lumalim na ang gabi. Hindi namin inaasahan na ang aming masayang pagbisita ay magiging isang nakakatakot na karanasan. Habang tinatahak namin ang madilim na daanan, naalala ko ang mga kwento ng aming lola tungkol sa mga aswang na naglalagalag, naghahanap ng masisila sa gitna ng gabi. Palaging sinasabi ni lola na ang mga aswang ay mabilis, matalino at mapanlinlang. Hindi mo sila mararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. Ate, baka naman hindi iyon aswang. Bulong ko, sinusubukan kong pakalmahin ang aming mga sarili. Ngunit kahit ako ay hindi kumbinsido sa sarili kong salita. Alam kong may kakaiba sa paligid. Hindi nagtagal, nakarating kami sa harap ng aming bahay. Ngunit sa halip na kaligtasan, naramdaman ko ang bigat ng presensya sa likod namin, mas malakas kaysa dati. Walang ibang tao sa kalsada at ang katahimikan ng gabi ay tila banta sa aming kaligtasan. Mateo, pasok ka na, utos ni Ate Clara. Binuksan niya ang pintuan ng bahay. Ngunit bago kami tuluyang makapasok, isang malamig na hangin ang dumaan, halos magpatigil sa oras. Napatigil kami at sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anino na kumikilos sa kabilang bahagi ng daan. Pumihit ang aking ulo at nakita ko ito. Isang figura na hindi malinaw, parang usok na hugis tao. Hindi ko maipaliwanag ang anyo nito, ngunit ramdam ko ang masamang intensyon. Ang mga mata nito ay pula, tulad ng nagbabagang-baga sa gitna ng gabi. Magsara ka ng pinto, Mateo! Sigaw ni Ate Clara. Hinila ako papasok habang sinasara ang pintuan. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang pinto, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin na pumasok sa loob ng bahay. Alam kong hindi namin ito naiwan sa labas. Habang kami ay nakatayo sa loob, nag-iingay ang aming puso sa kaba. Alam namin na ang aswang ay nasa loob, nagtatago sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali. Mateo, kailangan nating magdasal, sabi ni Ate Clara. Nagsimula siyang bumigkas ng mga panalangin na itinuro ng aming lola. Umasa kami sa mga salita, umaasa na ito ang magiging kaligtasan namin mula sa halimaw na nasa loob ng aming tahanan. Ang oras ay lumipas ng mabagal. Bawat tunog ng aming kapaligiran ay tila nag-uudyok sa aming takot. Ang mga hakbang sa kisame, ang mahihinang tunog mula sa likod ng bahay, lahat ay naging banta sa aming katahimikan. Hindi ko maiwasang isipin kung nasaan ang aswang. Alam kong hindi ito basta-basta susuko. Matalino ito, mas mapanlinlang kaysa sa inaakala namin. Sa kwento ni Lola, ang mga aswang ay may kakayahang magbago ng anyo, magtago sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Sa gitna ng aming pagdarasal, bigla kong naalala ang isang kwento ni Lola tungkol sa aswang na may kakayahang mag-anyo bilang isang alagang hayop. Paano kung ang aswang ay nasa tabi lang namin, nagkukunwaring isa sa aming mga pusa? Dahan-dahan kong sinilip ang paligid, ang bawat sulok ng bahay ay aming pinagmamasdan. Ang aming mga pusa ay nagkukumpulan sa isang sulok, tila balisa sa mga nangyayari. Ngunit isa sa kanila, si Muning, ay tila mas kakaiba ang kilos. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, hindi tulad ng dati. Bakit iba ang tingin ni Muning, ate? Tanong ko, nararamdaman ko ang kilabot sa aking boses. Ngunit bago pa man makasagot si Ate Clara, ang ilaw sa bahay ay nagpatay-sindi. At sa isang iglap, ang paligid ay nagdilim. Sa likod ng kadiliman, naririnig ko ang mahihinang tunog ng pagkaluskos, tanda ng presensya ng aswang. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang malamig na dampi sa aking likod at isang bulong ang pumuno sa aking pandinig. Mateo, Clara, hindi kayo makakatakas.
Hindi ko alam kung paano kami makakaligtas, ngunit isa lang ang sigurado, hindi pa ito ang katapusan. Bahagi 11, ang dilim sa likod ng pinto. Ang mga yapak namin ay nag-uumapaw sa takot habang patuloy kaming tumatakbo papasok sa loob ng bahay. Sa bawat hakbang nararamdaman ko ang pagtingin ng mga mata ng nilalang na sumusunod sa amin, isang aswang na matagal na naming kinatatakutan. Mula pa noong una, itong magpakita sa amin sa gilid ng gubat. Ang dilim ng gabi ay tila kumakapit sa aming kaluluwa at ang mga anino ay nagmistulang mga kamay na nagtatangkang hilahin kami pabalik sa kanilang misteryosong mundo. Si ate, na palaging matapang, ay hinila ako papunta sa sala at sabay kaming nagkubli sa ilalim ng mesa. Naririnig namin ang tunog ng hangin sa labas at ang mga sanga ng puno ay tila mga daliri ng halimaw na nagtatangkang kumatok sa aming bubong. Sa kabila ng takot, pinilit kong magpakatatag. Ate, ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, pilit na kinakalma ang nanginginig kong boses. Wala tayong magagawa, kundi magdasal at umasa na hindi siya makakapasok dito. Sagot ni ate habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba sa kanyang tinig. Ang aswang ay hindi basta-basta sumusuko. Alam namin na ang nilalang na ito ay may kakayahang pumasok sa kahit anong tahanan, lalo na kung may matinding takot na bumabalot sa mga nakatira dito. Nagsimula kaming magdasal. Ang bawat salita ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Tila nagsisilbing pananggalang laban sa kasamaan na nagtatangkang pasukin ang aming kuta. Sa gitna ng aming mga panalangin, biglang nagkaroon ng ingay sa labas ng pinto. Isang kaluskos na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Ang hangin ay tila nagbago ng direksyon at ang malamig na simoy nito ay nagdala ng kakaibang kilabot sa aming balat. Ate, naririnig mo ba yan? Tanong ko habang unti-unting bumabalot ang takot sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit nararamdaman ko ang presensya ng aswang na papalapit ng papalapit. Oo, naririnig ko. Kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung ano talaga ang plano niya, sagot ni ate. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto, tila nag-aabang sa susunod na mangyayari. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog ng hangin at ang pinto ay tila nagpakita ng tanda ng pagbukas. Ang malamig na simoy na dumaan sa amin ay nagdala ng kakaibang amoy, isang kombinasyon ng lupa at dugo na nagpatayo sa aming balahibo. Sa kabila ng takot, alam namin na hindi kami pwedeng sumuko. Kailangan naming labanan ang takot na bumabalot sa aming puso. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa amin? Sigaw ni ate, ang kanyang tinig ay puno ng tapang, kahit pa ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Naririnig ko ang bawat pintig ng kanyang puso, tila umaasa sa sagot na magbibigay linaw sa lahat. Sa halip na sagot, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang hangin sa labas ay tumigil at ang aming paligid ay tila naging isang lugar na walang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bulong ang narinig ko. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Hindi ako ang kaaway, bulong ng tinig, puno ng kalungkutan. Ako ay isang biktima rin, tulad ninyo. Nagtinginan kami ni ate, naguguluhan sa narinig. Ano ang ibig sabihin ng tinig na iyon? Sino ang bumubulong sa amin? At bakit tila may lungkot sa kanyang tinig? Isang misteryo ang bumalot sa amin at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-usbong ng kakaibang pag-asa. Bakit mo kami sinusundan? Tanong ni ate, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ano ang kailangan mo sa amin? Hindi ko kayo pinapahamak, sinusundan ko kayo upang protektahan. Sagot ng tinig, tila nagmumula sa dilim sa likod ng pinto.
May mas malaking panganib na paparating at kailangan ninyong maghanda. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Kung hindi siya ang kaaway, sino ang tunay na panganib na paparating? Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pag-usbong ng pag-asa. Ang pag-asa na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, ang pinto ay biglang nagpakita ng tanda ng paggalaw. Ang dilim sa likod nito ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin kung ano ang nasa likod ng misteryo. Ang takot at pag-asa ay naghalo sa aming mga puso. At sa kabila ng lahat, alam namin na kailangan naming harapin ang katotohanan, kahit pa puno ng panganib ang daan patungo rito. Sa likod ng pintong iyon, ang kasagutan sa aming mga tanong ay naghihintay. Isang misteryo na magbibigay linaw sa lahat, ngunit magdadala rin ng bagong banta na kailangang paghandaan.